Hi, ako nga pala si Jessa. 25 years old ako at kasama ko ang pamilya ko sa probinsya. 3 kaming magkakapatid at ako ang panganay. Simple lang ang buhay namin dito, mapayapa at walang gulo. Pero lahat ng iyon ay nagbago nang may bagong lumipat sa amin. Simple lang ang baryo namin, hindi magulo at maraming naninirahan. Pero biglang nagbago ang lahat ng iyon sa isang iglap at ito ang kwento ko tungkol sa aming kapitbahay. Jessa, gising na. Sigaw ni nanay mula sa baba. Agad akong bumangon dahil aalis sila ngayon papunta sa bukirin. Pagbaba ko, nakabihis na sila ni tatay habang ang mga kapatid ko ay natutulog pa. Ingatan mo ang mga kapatid mo, Jessa. Aalis na kami ni tatay mo. Mag-ingat kayo dito. Paalala ni nanay sa akin. Mag-ingat rin po kayo na itay. Pagkaalis nila, nilinis ko muna ang bahay para wala na akong gagawin mamaya. Pagkagising nila ni John at Mark, agad ko silang pinakain at pinaliguan. Hindi ko sila pinapalabas kapag umaga dahil mainit. Pagkatapos ko silang bihisan, hinugasan ko na ang mga pinggan. Nang wala na akong gagawin, tinawag ko sina John at Mark para manood ng TV. Hapon na nang makauwi si nanay. Balita ko, may bago daw tayong kapitbahay. Tanong sa akin ni nanay. Opo nay, kanina pa po sila dumating. Sagot ko naman. Mukhang mabait naman sila, pero nawiwirduhan ako sa kanila kasi may dala silang malalaking plastic bag. Siguro naman damit ang laman nun. Sumapit ang gabi at hindi ako makatulog dahil sa ingay. Pati sila ni nanay ay hindi rin makatulog. Madaling araw na at may tinatadtad pa ang kapitbahay namin na sina Aling Rosing. Baka naman hindi pa sila kumain kaya may tinatadtad pa. Sabi ni Papa habang pilit na natutulog. Hinahayaan na lang namin sila at natulog na kami. Kinabukasan, nakita kong may dalang plastic si Aling Rosing at ang kanyang asawa. Mabaho ang amoy nun kaya napatakip ako ng ilong. May balita sa baryo na may nawawalang bata sa kabilang baryo at sinasabi nila na baka aswang ang may kagagawan. Hindi ako naniniwala na may aswang dito sa baryo namin. Matagal na kaming naninirahan dito at wala pa akong naririnig na may aswang dito. Napansin ko rin ang dugo sa damit ng asawa ni Aling Rosing. Siguro naman may niluluto lang sila kaya may dugo pero parang sariwa pa ang dugo. Isinawalang bahala ko na lang iyon. Ngunit hanggang sa sumunod na gabi, paulit-ulit ang nangyayari. Pati ang mga kapitbahay namin ay nagrereklamo na dahil hindi daw sila makatulog sa ingay. Pero parang baliwala lang sa kanila ang reklamo ng mga kapitbahay namin dahil humingiti lang sila sa amin na tila ba inaasar kami. Kinabukasan ng umaga, nagising ako dahil sa sigawan sa labas. Dali-dali akong bumaba para tingnan ito. Wala kang patunay na kami ang kumuha sa apo mo, Rosa. Sabi ni Robert, ang asawa ni Aling Rosing. Alam kong ikaw at ang pamilya mo, Robert. Walang iba kundi kayo lang. Umiiyak na sigaw ni Aling Rosa. Tinalikuran lang siya nito habang nakangisi. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy ang mga pangyayari. Sunod-sunod ang pagwawala sa aming baryo at umabot iyon sa kabilang baryo. Nangangamoy na rin ang mga kapitbahay namin. Pati sila ni nanay at tatay, hindi na kami pinapalabas ng bahay. Tuwing umaalis sila, lagi kaming naglo-lock ng pinto. Nagising ako ng madaling araw dahil sa uhaw. Pagbaba ko, agad akong uminom ng tubig. Paakyat na sana ako nang makarinig ako ng iyak ng bata. Kaya dali-dali akong tumingin sa bintana. At doon, kinalabutan ako sa aking nakita. Dala ng mag-asawa ang isang sanggol na bata. May bahid din ng dugo ang kanilang damit. Nang makapasok sila sa bahay nila, narinig ko ang tunog ng pagtadtad nila. Dali-dali akong umakyat sa taas dahil hindi ko na kaya ang nakita at narinig ko. Kinabukasan, napatingin ako sa bahay nila ni Aling Rosing. Nakita ko pa silang nagkakape. Hindi halata sa mukha nila na may ginawa sila kagabi. Jessa! Tawag sa akin ni Kayla, ang anak ni Aling Rosa. Bakit? Anong kailangan mo? Tanong ko sa kanya. Alam kong nakita mo rin ang ginawa nila. Tama ba ako? Tiningnan ako nito. Tumango ako. Jessa, tulungan mo ako. Anak ni ate ang sanggol na kinuha nila kagabi. Umalis lang saglit si ate para kumuha ng gatas at pagbalik wala na ang sanggol. Datnan na lang niya na nakabukas ang bintana, hinawakan nito ang kamay ko. Tutulungan kita, Kayla. Umiti ako sa kanya.
Nakausap ko na rin ang mga kapitbahay natin at pumayag sila sa plano ko. Sa Biyernes natin susugurin ang bahay nila. Seryosong sagot niya. Tumango lang ako sa kanya. Sang-ayon ako sa plano mo, Kaila, sabi ko. Bukas aalis sila ni Mama at magpapaiwan ako dito. Pwede ba na sa inyo muna ako makitulog? Tanong niya sa akin. Naman, kakausapin ko muna sila ni Tatay at Nanay. Salamat, Jessa. Walang anuman, Kaila. Punta ka na lang dito bukas ng umaga. Nagpaalam na si Kaila sa akin pagkatapos naming mag-usap. Kinabukasan, hapon na nang makapunta si Kaila sa amin. Pumayag na rin si Nanay at Tatay na dito siya matulog. Kinausap din ni Kaila si Tatay tungkol sa plano niya. Kahit labag sa loob ni Tatay, pumayag pa rin siya. Wala ring magawa si Nanay dahil natatakot na rin siya sa kapitbahay namin. Biyernes na bukas at sasama sa amin si Tatay. Habang naghahapunan kami, narinig namin na may tinatadtad sila ni Aling Rosing. Nagkatinginan kami at tumango si Tatay sa amin bilang hudyat na sumilip kami sa bintana ni Aling Rosing. Dahan-dahan kaming naglakad ni Kaila papunta sa bahay nila. Pagdating namin sa bintana, agad kaming sumilip doon. Nanlaki ang mata ko sa nakita. May pinapakuluan sila sa malaking kawali at doon inilagay ang laman ng tao. Mayroon ding nakalagay sa lamesa na bagong patay na tao. Hindi ko nakayanan ang nakita ko kaya umuwi na kami ni Kaila. Nakakadiri sila, hindi ko mapigilang sabi. Tahimik lang si Kaila nang umuwi kami, mukhang malalim ang iniisip niya. Kinabukasan ng gabi, nakahanda na kaming sumalakay. Nakaredy na rin ang mga dadalhin namin. Nakapalibot na ang mga kapitbahay namin sa bahay ni Aling Rosing. Hindi nila kami nakikita dahil nasa madilim na bahagi kami. Umalis ang mag-asawa kaya napasok namin ang bahay nila. Maraming nakabitin sa bahay nila ng mga katawan ng bata. May mga nakalagay din sa plastik na inuod na. Mabaho ang bahay nila kaya napatakip ako ng ilong. Nakarinig kami ng yabag kaya dali-dali kaming nagtagong ni Kaila. May panibagong dala sila na plastik at sobrang baho nito. Siguro 2 araw na patay ito. Pagkalabas namin ni Kaila, agad naming sininyasan ang mga kapitbahay na sumugod. Nagsitanguan ang mga ito at agad sinugod ang bahay nila. May dala silang mga apoy at itak. Nagsisigaw sila. Nagbago rin ang anyo nila ni Aling Rosing at ang kanyang pamilya, parang hindi ko sila nakilala dahil sa kanilang anyo. Mataas ang kanilang mga kuko, pula ang kanilang mga mata, may pakpak at nakatayo ang buhok nila. Matalim ang kanilang tingin. Umabot hanggang umaga ang laban. Wala nang buhay si Aling Rosing at ang kanyang pamilya. May nasugatan din, ngunit hindi ganoon kalalim. Nang matapos ang pangyayari na iyon, naging mapayapa na ulit ang aming baryo. At dito nagtatapos ang aking kwento tungkol sa aming kapitbahay.